Wala bang kahit na maikling sorry man lang after that? Bad shot na yan sa akin. Unless she says sorry or whatever. Maybe she will, maybe she crossed the line. Magandang araw, magandang gabi. Bayan nating mahal, Pilipinas. Pinasag na ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kanyang saloobin po dito, ang kanyang puot at nararamdaman patungkol nga po dito sa mga banad ng pamilya Duterte sa administrasyon. Di na nga to nagtimpi at inamin ng buo. Badshot na siya sa akin patungkol nga po yan sa VP or Vice President natin, Sara Duterte. At diyan po alam na natin na ang ibig sabihin po na yan ay talagang malayo na ang kanyang loob para dito sa Vice Presidente dahil nga po sa patuloy na pag-atake ng pamilya Duterte at ang mga kaalyado nito. Nag-umpisa ang ugat po niyan dahil po dito sa pulboronic issue at dito sa pagiging o sa pagtawag ng former president na bangag. Alam naman po natin bilang First Lady, though hindi ito visible sa media, pero dahil nga put na puno na ang salop, ika nga, kanya na itong inilabas sa publiko. Ang Uniteam noon, wasak na ngayon. Ating pakinggan dito ang balita sa iilan ng dahilan kung bakit naglabas na ng sama ng loob itong First Lady Liza Araneta Marcos. Hindi maayos ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. May hindi raw kasi nagustuhan si First Lady Liza sa ginawa ni VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Bad shot na yan sa akin. Yan ang pasilip na sagot ni First Lady Liza Araneta Marcos tungkol sa ugnayan nila ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ni Liza sa teaser ng panayam sa kanya ni Anthony Taberna sa Tune In kay Tunying. Ayon pa kay First Lady, naging mabait siya kay VP Sara, pero meron daw siyang hindi matanggap. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagan yung presidente mong bangag, di ba you're going to laugh? Tama ba yan? Even Lenny never did that. Ang tinutukoy ni First Lady Liza ay ang prayer rally sa Davao City noong January 28 kung saan dumalo sina VP Sara at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doon, binanatan ni Digong si Pangulong Bongbong Marcos at narinig yan ng Vice Presidente. Si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. May drug addict tayo na presidente. Hindi malinaw kung tumawa nga ba si VP Sara sa mga banat ng kanyang ama. Matapos ang prayer rally na yan, nagkita kinabukasan sina VP Sara at First Lady sa departure ceremony ng Vietnam trip ng mag-asawang Marcos. Kapansin-pansin doon ang pagtamlay ng pakikitungo ni Liza sa bise. Hindi sila nakitang nagbatian kahit magkatabi sila sa upuan. Sa isa pang video, bineso ng First Lady si Executive Secretary Lucas Bersamin at nilagpasan lang si VP Sara na kausap noon ng Pangulo. Noong February 2 naman, sa isang event, ilang beses tinanong ng media si Liza kung kumusta ang samahan nila ng bise, pero hindi siya umimik. Ma'am, sorry. Just a quick reaction. Nagkausap na po ba kayo ni VP Sara? Ma'am, short reaction lang, ma'am. Sa isang punto, napatakbo pa siya. Ilang araw matapos niyan, si Vice President Sara naman ang tinanong at ang sagot niya lang,
I have no comment on that at the moment. Sa kabila niyan, sinabi noon ng bise na wala namang problema sa samahan nila ni Pangulong Marcos. Pero nagpatuloy ang mga patutsyada ni dating Pangulong Duterte na pinuweltahan naman ni PBBM tungkol sa umano'y secret o gentleman's agreement sa China. Oh, yan po, narinig po natin ang balita po niyan. Ilan lang po yan. Pero diyan mga idolo at mga kababayan kung bakit talaga lubos na nasaktan itong First Lady Liza Aranita Marcos dahil nga po diyan sa walang puknat na batikos ng pamilya Duterte sa administrasyong ito. At of course, ang pagkaakala naman ng pamilyang Duterte, isa din po yan, is yung iniibit ng administrasyon daw intelligence funds nito ni VP Sara noon. At hindi ito nakalusot sa Kongreso dahil nga po dito sa pakikialam umano ng Speaker of the House, Martin Romualdez. At dito sa Pulboroni Kisyo, tuloy-tuloy po yan. Yung video ngayon na Kisyo gumagamit itong ating presidente. Medyo masakit talaga bilang First Lady. Ikaw, ang First Lady at ang iyong husband ay hanggang ngayon binabanatan sa kampo ng mga Duterte. And yet, ang Vice Presidente ay isang miyembro ng kabinete ng Administrasyong Marcos. Pero tahimik lang hanggang ngayon. At diyan, kaya nga ilag itong First Lady na ngayon na makipag-usap dito kay VP Sara Duterte. Bibihira ito bibihira ang First Lady magpapakita sa media. Hindi visible itong First Lady natin sa social media, sa mainstream media at sa kung anumang pahayagan Base nga po sa interview niya. Kaya tune in ni Tunying 3 times pa lang siya na interview. So dahil po nga diyan mga kababayan, ay anong sa inyo dito sa pag-amin at puot ng First Lady? Punong-puno na, ika nga ang salop. At ngayon, inaabangan ng lahat ang sagot naman ng Vice Presidente kung sasagot siya dito sa mga pinagsasabi ng First Lady Liza Aranita Marcos dahil naglabas lang ito ng sama ng loob. Sinigundahan din yan ni Kibuloy sa kanyang sa paggamit ng kanyang television network Gemini sa pagbatikos din ng administrasyon at of course ang mga kaalyado ng mga Duterte na hanggang ngayon naandyan pa rin. Hindi pa rin nila winala ang Pulboronic issue na yan. Issue, may video pero hanggang ngayon wala mang nailabas na video. Diyan lang po ang ating balita ngayon dahil hindi maganda. Tuloy-tuloy ang mga atake at batuhan ng putik both sides. Duterte's camp at in fairness naman sa administrasyong Marcos ay hindi naman sila bumato ng putik pabalik sa mga Duterte camp. Of course, ang mga nagtatanggol dito, yung mga vloggers lang. Pero ang pahayag o mayroong pahayag ang administrasyong Marcos patungkol naman sa Duterte, medyo wala, tahimik. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay mga Pilipino, mabuhay ang ating mga OFWs around the globe.